Sila yung mga manlalaro na parang nilagyan ng spring ang binte na kapag humakbang ng 2 beses ay bigla na lang bubulwak pataas na parang rocket na kumakawala sa gravity. Ang bawat salto, bawat dunk, bawat alley parang sinulat sa comics. Minsan nga mapapakamot ka ng ulo at isipin mo human pa ba yan o glitch sa laro? Sa isang sport na dinodomina ng height, muscle at puro fundamentals, may ilang piling atleta na sadyang iniba ang rules ng physics. Hindi lang sila marunong tumalon, ginawa nilang playground ng hangin mga idol. At sa buong kasaysayan ng NBA, kakaunti lang ang napabilang sa elite list na ito. Mga pangalan na kapag narinig mo, automatic maiisip mo agad, dunk contest ba to, Foster Place at mga highlights na hindi nakakasawa kahit panoorin mong paulit-ulit. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng mga tunay na high flyers ng liga ng NBA. 10 lang ang kinuha natin dito mga idol, yung may mga official na vertical measurement lang. So maraming mga high flyers din na player ang hindi makakasama sa list natin. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Pang-10 sa ating listahan ay itong si Shannon Brown na may 44.5 inches vertical. Kung may nagpatunay na hindi kailangan maging superstar para magpamangha, si Shannon Brown yun mga idol. 44.5 inches ang vertical niya, sapat para magbukang trampoline ang paa niya. Ang pinaka-notable dito, si Kobe Bryant mismo bilib sa hops niya. Role player man siya sa stat sheet, hindi man siya laging nasa spotlight pero tuwing may open lane, parang gumuguhit ang hangin sa dunk niya. Noong kampyonato ng Lakers noong 2009 at 2010, siya yung secret weapon sa energy plays. Parang may magnet ang bola sa rim pag siya ang nasa breakaway. At kahit hindi nagtapos ng impressive ang career dunk contest niya noong 2010, alam nating lahat kung mas binigyan pa ng oras at spotlight si Brown, baka nasa dunking Hall of Legends na siya. Hindi lahat ng bayani bida sa pelikula mga idol, minsan sila yung mga off the bench player gaya ni Shannon Brown na nagbibigay ng hype sa crowd, na kung tumalon ay parang lumilipad sa ere mga idol. Nasa top 9 naman natin itong si Zion Williamson na may 45 inches vertical. Kung may karakter sa video game na may maximum stats sa power, body type at vertical, si Zion yun mga idol. 285 pounds muscle na parang pader at may 45-inch jump. Hindi logic, physics glitch mga idol. Ito yung player na parang tangke na may mga springs sa paa. Hindi naging problema ang bigat mga idol. Katunayan, ito pa nagiging strength niya dahil yung mga defenders para lang silang mga cone na dinadaanan niya. Sa koponan ng Duke, nagkaroon siya ng highlight na pumikit ang buong arena. Isang free throw line dunk at noong lumapag siya, para bang buong NBA scouting world ay napanganga sa taas ng kanyang vertical. Ang tanging kalaban niya ngayon mga idol ay ang mga injuries. Kung hindi yun pipigil sa kanya, pwede siyang maging pinakamalakas na human bulldozer na may jetpack sa kasaysayan ng liga. Imagine mga idol, 285 pounds na may talon na pang shooting guard. That's a walking nightmare para sa mga defenders. Well, top 8 natin si Spud Webb na may 46 inches vertical. The third shortest player ever in NBA ang nanalo sa slam dunk contest. Si Spud Webb may 46 inches vertical at 5'7 lang mga idol. Mas mababa sa karamihan ng high school varsity player pero mas mataas tumalon kaysa sa karamihan ng 7-footer. Ang sikreto niya, perseverance, grit at hops na parang nasa cheat mode. Noong 1986 nakatayo ang buong mundo nang harapin niyang tinalo ang teammate niyang si Dominic Wilkins. Isang 6'7" Hall of Famer dunker gamit ang 2 perfect 50 sa final round. Pinatunayan ni Spud Webb ang mantra mga idol, hindi mo mapipili ang height mo pero mapipili mo ang taas ng pangarap mo. At dahil literal niyang tinaasan ang pangarap niya kasama ang buong katawan, walang ibang ginawa ang mundo kundi humanga. Top 7 naman natin ay itong si Derrick Jones Jr. na may 46 inches vertical din. Si Derrick Jones Jr. ay parang nilikhang espesyal para sa dunk contest. Mahabang braso, body at 46 inches vertical leap na parang pang dalawang palapag. Kilala bilang airplane mode dahil bawat take-off niya parang gumagapang sa ere at tumatagal. Sa 2020 slam dunk contest, kahit konting kontrobersya sa scoring, hindi mo maitatanggi ang mga dunk niya ay pwedeng ipinta sa museum ng hang time. May himaymay ng elegance at violence ang dunking niya. Maingat bago tumalon, brutal naman pag sumalpok sa rim. Hindi man siya go-to scorer pero sa highlight reel naman halos siguradong nandun siya. Well, top 6 sa ating listahan ay itong si Zach LaVine, may 46 inches vertical leap. Kung may superstar ng hang time sa bagong era, si Zach LaVine ang poster mga idol. May 46 inches vertical leap na parang nasa slow motion ang mundo pag siya ang tumalon. Pag nakita mo ang picture ng dunk niya, parang edited. Di totoo na kaya niyang lumipad mula sobrang layo na parang walang bigat ang katawan. Back-to-back slam dunk champion noong 2015 at 2016 at ang dunk duel niya kay Aaron Gordon ay dapat ipalaganap sa mga paaralan
pinag-aralan bilang Art of Dunking 101. Akala ng lahat tapos na ang flight plan niya nang mapunit ang ACL, pero hindi, mas tumibay, mas gumaling. Ngayon hindi lang siya high flyer, assassin scorer ng Bulls noon, at ngayon naman sa Sacramento Kings, pinagsama niya ang shooting, floating ability at athleticism para maging modern superstar. Kung superhero narrative ito, siya yung nabalian, bumagsak tapos bumalik ng mas malakas. Panglima sa ating listahan ay itong si James White na may 46 inches vertical din. Hindi laging ang pinakakilala ang pinakamataas tumalon. Si James White aka Flight, ilang season lang sa NBA, 67 games lang mga idol. Pero pagdating sa dunk culture, royalty. May 46-inch leap at signature niya ang mga acrobatic dunks, between the legs variation, free throw attacks, pati windmill sa ere. Sumubok sa NBA dunk contest sa Knicks uniform noong 2013, pero mas sobra ang alamat niya sa international leagues. Parang traveling slam poet na ang wika ay hang time. Nanalo pa siya ng championship ring sa Spurs noong 2007. Kahit hindi naglaro sa playoffs, may marka siya sa basketball culture. Minuto man o segundo, may lugar siya sa dunk pantheon. Pang-apat sa ating listahan ay itong si Jason Richardson na may 46.5 inches vertical. Ang isang player noong early 2000 na dapat lagi mong bantayan kapag siya ang nasa fast break ay itong si Jason Richardson mga idol, also known as J-Rich. May 46.5 vertical at dunker na may lakas, galit, elegance at creativity. Pick number 5 noong 2001, NCAA champ sa Michigan State at isa sa pinaka-charismatic leapers. Siya ang Sean Kemp sequel sa bagong era. Kung may open lane, baka masira ang ring. Back-to-back dunk contest champ 2002 at 2003. Unang gumawa ulit nito mula kay Michael Jordan. Kasama sa We Believe sa Warriors at 7 seconds or less sa Suns, dalawang team na pinakamalakas ang puso ng NBA fans. Lumipad siya ng literal. Meron siyang dakdak na parang si Gravity mismo ang naghihintay lang matapos ang show. Ang top 3 sa ating listahan ay itong si Dennis Smith Jr. na may 48 inches vertical. Ang 48-inch vertical ni Dennis Smith Jr. ay parang regalo mula sa basketball god. Isipin mo, same vertical number kay Michael Jordan. Pero nandito ang reality check. Athleticism does not guarantee superstardom. May highlight dunk siya na viral lagi. May mga poster moments pero kulang pa ang iba pang aspeto. Shooting consistency, playmaking, leadership. Sa isang banda, biyaya. Sa kabilang banda, curse. Kasi minsan naasa ang player sa talon at nakakalimutan ng evolving skill set, pero may pag-asa pa mga idol. Kung i-level up niya ang game IQ at shooting, pwede siyang maging redemption story na gustong gusto ng NBA fans. Well, ang top 2 sa ating listahan ay itong si Darrell Griffith na binansagang Dr. Dunkenstein. Meron ding 48 inches vertical. Bago si MJ, bago si Vince Carter, bago ang mga human jet, nandyan na ang Dr. Darrell Griffith may 48-inch vertical at ang tawag sa kanya Dr. Dunkenstein. Champion sa NCAA noong 1980, Final Four MOP, Wooden Award winner, lahat ng pre-NBA credentials nasa kanya mga idol. Pagdating sa Utah Jazz, Rookie of the Year agad at partner sa scoring ni Adrian Dantley. Kombinasyon ng power, creativity at control sa ere, parang superhero sa 80s. Kung hindi lang siya nagkasunod-sunod na foot at knee injuries, baka ibang levels ang legacy niya ngayon. At syempre, ang ating top 1 ay walang iba kundi si Michael Jordan. Ang pinaka-iconic at pinaka-misteryosong jumper na parang sinungkit sa comics. Si Michael Jeffrey Jordan may 48 inches vertical, giant hands, body control na parang algorithm, at hang time na parang hindi gumagana ang gravity habang nasa kalagitnaan ng ere. Hindi lang kasi siya tumatalon, para siyang lumulutang mga idol. Free throw line dunks, balikat sa taas ng rim, pagbabago ng tira mid-air, lahat ng yun ay signature niya. Ang kwento pa ng genetics, ang kapatid niyang si Larry Jordan hindi NBA player pero may 44-inch vertical din. Isipin mo yon, yung kapatid niya hindi pro, kaya ring makapag-Air Jordan. Well, marami pang mga high flyers sa NBA na hindi naisama mga idol, sila Vince Carter, Ja Morant at marami pang iba. Well, mas mababa kasi ang vertical leap nila kesa sa ating mga nakuwang top 10 sa ating listahan.